Ji Chen Guozu, ang iyong nakatatandang kapatid na si Ji Chen Guoan, ay pumanaw sa ibang bansa 3 buwan na ang nakalilipas. Bago siya pumanaw, gumawa siya ng testamento at inatasan ang aming law firm na asikasuhin ang kanyang estate. Si Ji Chen Guoan ay walang asawa at walang anak. Ang lahat ng kanyang ari-arian, kabilang ang isang restaurant, 2 bahay, at mga deposito sa bangko. Ayon sa paunang tantiya, ang kabuuang halaga ay humigit kumulang 30 milyong yuan. 30 milyon. Opo, tita. Ayon sa testamento, lahat ng mga ari-arian na ito ay ibibigay lahat sa kanyang nag-iisang kapatid na lalaki, Ji Chen Guozu. Kuya ko, may kasama ba siya noong pumanaw siya? Bago pumanaw si Ji Chen Guoan, ipinagbilin niya sa akin na ibigay sa iyo ang larawang ito. Pagkatapos mong pirmahan ang mga dokumentong ito, ang lahat ng ari-arian ay legal na maililipat sa iyong pangalan. 30 milyon, Chen. 30 milyon na. Sa buong buhay natin, hindi pa tayo nakakita ng ganyang kalaking pera. Kung malaman ni na Jigang at Shaoli ito, siguradong matutuwa sila. Tatawagan ko na sila ngayon. Teka, Ano? Magsalita ka naman. Ano bang misteryo mo? mahal, tatanungin kita ng taos-puso, sina Zigang at Shaoli, gaano nakatagal silang hindi nakauwi sa fishing village na ito? Sabi ni Jigang, busy siya sa trabaho. Maraming project kaya hindi makalayo. Halos kalahating taon na siyang hindi nakauwi. Si Shaoli? Noong nakaraang buwan, tumawag siya. Wala pang 2 minuto. Sinabihan akong madaldal. Sabi niya, tinatawag daw siya ng biyenan. Bigla na lang nagbaba. Halos kalahating taon nang hindi nagpapakita. Tumawag lang, nagreklamo pa na madaldal. Kung gusto nila makuha ang pera, depende kung deserve ba nila. Tatay, ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo nang galawin ang pera. Punta tayo sa lungsod. Bakit sa lungsod? Isuot mo iyong pinakalumang damit na pangtrabaho at tanggalin mo ang mga gintong hikaw at pulseras mo. Tatay, 30 milyon ang dumating. Itatago mo pa sa akin? Magpapalit ka pa ng lumang damit? Ano ba talaga ang balak mo? Gawin? Mangutang sa lungsod. Mangutang? Anong pera? Sabihin mo, masakit ang dibdib mo. Hindi malaman ang health center sa baryo. Kailangan magpa-check up sa malaking ospital. Kulang ng 2,000. Mangutang muna kay Jigang. Pagkatapos, kay Shaoli naman. Tingnan natin kung silang dalawa, may pagmamahal pa ba sa atin? Tatay, sinusubukan mo ang mga bata. Hindi lang pera, kundi ang puso. Sina Jigang at Shaoli ay sariling anak naman. Tiyak na hindi sila tatanggi sa 2,000. Kung aabot ba sa ganito, malalaman sa lungsod. Kung malaman ng mga anak natin na sinusubukan natin sila, malulungkot sila. Sinong tumulong sa atin noong pinakamahirap tayo? Sino ang tunay na tumatrato sa atin bilang magulang? Tatay, ang enggrande ng lugar na ito. Ang ganda ng bahay ni Jigang. Di porket maganda ang bahay, maluwag ang loob. Huwag ka nang magsalita ng ganyan pagdating mo. Mahirap ang anak natin sa syudad. Tara, pasok na tayo. Hoy, anong ginagawa ninyo? Basurero, dun sa likod. Hindi ako basurero. Hinahanap ko ang anak ko, nakatira sa Building 13, Chen Jigang. Sabi mo ikaw ang tatay niya. Sir, kami ang mga magulang niya. Galing sa probinsya. Mr. Chen, may 2 matatanda sa gate. Sabi nila, sila raw ang mga magulang mo galing sa probinsya. Sabi ni Mr. Chen, papasukin kayo sa side door. Gamitin ang service elevator. Huwag dumaan sa lobby. Tunay na magulang. Bakit hindi pwedeng dumaan sa main door sa bahay ng anak? Ewan ko sa yan. Ano yung service elevator? Sa tabi ng side door. Yung elevator para sa mga gamit at basura. Sige, service elevator na lang siya. Parang mga pulot basura. Sinong matatanda ang magdamit ng ganyan papuntang syudad? Pumunta tayo para makita si anak, hindi para mag-compare ng damit. Jigang! Jigang!
Buksan, si nanay to. Bakit kayo nandito? Chen, si nanay ito. Pumunta kami ng tatay mo para makita kayo. May dala kaming konting bagay. Bakit hindi kayo tumawag ng maaga? Tinawagan namin si Jigang, hindi sumagot. Akala namin, hindi naman ibang tao, kaya dumiretso na kami. Tingnan mo, ito yung mga pasalubong namin. Sariling tuyo naming isda, hipon at bamboo shoots. Ikaw at si Jigang, laging busy. Sa sabaw, lagyan ng hipon, napakasarap. Itong tuyong isda ay bagong isda ngayong taon. Pinatuyo ko ito ng 5 araw. Bakit kayo nagdala ng mga basurang ito? Ang lakas ng amoy. Hindi ito basura. Sariling tuyo namin yan. Malinis naman. Sige, huwag niyong dalhin sa loob. Ay, hindi na dadalhin sa loob. Sa labas na lang. Ito yung inihanda ng nanay mo para sa inyo. Munting handog para sa inyo. Kahit anong handog, kailangan nasa tamang okasyon. Kakalinis lang ng bahay namin. Ang amoy ng mga ito, masyadong malakas. Papasukin niyo muna kami. Mauupo lang sandali. Aalis din. Sandali lang. Ano yon? Masyadong marumi ang talampakan nyo. Isuot nyo ito bago pumasok. Kakamop ko ng sahig. Nadumihan, kailangan kong linisin ulit. Shuji, tayo na. Kung walang gagawin, huwag abalahin siya. Pumasok na. Tatay, ang lambot ng sofa na ito. Huwag umupo. Kakapalit lang ng una ng sofa. Huwag upuan, madudumihan. Dito ka umupo. Tatay, halika umupo. Uminom kayo, bagong hugas ang baso. Natatakot ako baka mabasag ninyo. Salamat. Wala pa si Jigang. Malapit na. Busy siya lately. Critical na promotion. Huwag ninyo siyang abalahin. Hindi kami makakagulo. Dito namin siya hihintayin. Mom, Dad, bakit kayo biglang dumating? Jigang, miss ka ni Mommy. Para makita ka. Nakita na ninyo, okay na. Mabuti naman ako. Umuwi na kayo ng maaga. Dumating lang kami. Hindi maganda pakiramdam ng nanay mo. Kaya dinala namin siya para magpa-check up. Bakit hindi kayo nagpaalam kung magpapa-check up para sana maihanda ko? Bigla lang kayo pumunta dito, wala akong handa. Natatakot si nanay na abala ka? Hindi na siya tumawag ng madalas. Siyempre busy siya. Hindi tulad sa probinsya na kung gusto, pumupunta agad. Tumitira kung gusto. Hindi naman namin sinabi na titira kami rito. Ilang araw na akong nahihilo. Kaya naisip kong tumira muna rito sa inyo para bukas madaling pumunta sa ospital. 2 araw? Papuntahin mo silang umalis agad. Baka makita ng mga kapitbahay. Yung promotion mo, gusto mo pa ba? Ma, hindi naman kayo bawal tumira. Medyo hindi talaga maginhawa ang bahay. Pwede naman kaming matulog sa sahig. Hindi ito problema kung saan matutulog. Si Qian, naglagay ng damit sa study room. Maraming gamit sa bahay ngayon. Ang laki ng bahay, pero hindi kasya ang 2 matatanda, da? Tay, wag naman kayong magsalita ng ganyan. Sa susunod na linggo, may dinner ako kasama ang boss ko. Medyo hindi talaga maginhawa ang bahay ngayon. Ma, pa, hindi ko naman kayo minamaliit. Sobrang stress si Jigang ngayon. Yung isang dinner kasama ang boss ay pwedeng makaapekto sa susunod niyang taon. Isang gabi lang kami. Bukas ng umaga, aalis na kami? Pwede? Sige, ngayong gabi, magtiis na lang kayo. Pwede naman sa sofa. Salamat. Bukas, umuwi na kayo ng maaga sa probinsya. Masarap ang hangin doon. Mas komportable kayo doon. Jigang,
Nandito ako ngayon anak. May pag-uusapan tayo. Ano? Masakit ang dibdib ng nanay mo. Pumunta kami sa ospital. Ipa-ospital muna para magpa-check. Ospital? Bakit pagdating nyo, ospital agad? Hindi naman malubha, sabi ng doktor dahil matanda na. Kaya mas maganda kung ma-check ng maigi. Gusto kong manghiram ng kaunti. 2,000 lang. Konti lang. Manghihiram? Tatay, hindi naman ako tumatanggi. May car loan kami monthly at mortgage 17 pound 18k. Wala talagang extra. Sa baryo, mas madali kayo manghiram sa kamag-anak. Bakit pa kayo lumayo? Alam ng baryo na mahirap kami. Walang gustong magpahiram. 2,000 lang. Sapat na para sa check-up. Bukas, 5,000 naman. Sa susunod, kami na ba ang bubuhay sa inyo habang buhay? Hindi. Hindi naman iyon ang ibig naming sabihin. Ano ang ibig ninyong sabihin? Si Jigang, nasa critical stage ng promotion niya. Sa susunod na linggo, ililibre namin ang department manager. At sa susunod na buwan, birthday ni Director Wang, magre-regalo. Kung saan-saan, kailangan ng pera. Hindi kayo pwedeng maging ganito makasarili. Sarili lang ang iniisip ninyo. May pera pang ilibre at magregalo, pero sa gamot ng nanay mo, wala? Tatay, bakit mo naman ikinukumpara? Sa lipunan ngayon, ang mga social connections ay kailangan. Ang pagpapagamot ng nanay, hindi ba kailangan? Hindi ko naman sinasabing hindi ko siya aalagaan. Pero dapat ninyo rin akong intindihin, malaki ang pressure ko ngayon. Hindi ako ang ATM ninyo. Ang nanay mo, hindi naman humihingi ng pera sa'yo. Nanghihiram lang. Ang paghiram, depende kung may pera kami. Marami kaming gasto sa syudad. Baka hindi ninyo alam. Kaya, itong 2,000, manghihiram ba kayo o hindi? Hindi ko muna kayo bibigyan, kayo na ang mag-isip ng paraan. Jigang, ako ang nanay mo. Ma, alam ko po. Pero wala talaga akong magagawa. Sige, gabi na. Bukas, umuwi na kayo ng maaga. Huwag na ninyong patagalin pa. Alam ko na, Tay, huwag magalit. hindi naman. Ang pag-utang, talagang makikita ang lapit at layo. Tay, anong ibig mong sabihin? Wala lang. Hello, Ate Liu. Dumating na yung bag na in-order mo. 28,000, di ba? Ita-transfer ko na agad ang natitira. Oo, mai-deliver sa'yo ngayon. 28K na bag. Mabibili mo. Pero 2K checkup, hindi mo kayang pahiram. Kailangan ko yun para sa trabaho ko. Iba yon sa pag-utang namin sa check-up. Kailangan ang bag. Hindi kailangan ang check-up. Ma, huwag kayong magsalita ng ganyan. Kailangan mag-ayos ang babae sa syudad. Hindi tulad ninyo, sa probinsya, kahit ano. Ma, Tay, pwede bang huwag na kayo magbilang dito? Nakakahiya na sa lahat. Nakakahiya kung magkalkalan tayo. O kayo ang nagkakalkula sa magulang? Ako ang magde-decide sa perang kinikita ko. Si Permo, alis na kami. Ngayon, naliwanagan na ako. Pagkalabas ko ng pintong ito, kahit bumagsak ang langit, ako na ang sasalo, hindi ka na madadamay. Sige, parang kami pa ang masama. Matagal ng sakit ni nanay yan. Umuwi na lang siya at magpahinga. Huwag na kayo dito sa syudad. Si Jigang dati napakasunurin. Paano naging ganito? Ito ang anak ko na pinaghirapan ko mula umaga hanggang gabi. Ang magulang niya ay naghihingalo na pero hindi pa kasing halaga ng bag ng asawa niya. Nakikita mo na, misis? Ang sarili nating anak, itinuturing tayong pulubi. Itong pera, mas gugustuhin ko pang itapon sa ilog. Wala siyang makukuha kahit 1 piso. Tara, pumunta tayo kay Xiaoli ngayon. Tingnan natin kung gagawin din niya ang ginawa ng kapatid niya na hindi niya kami papansinin. Ito ang tindahan ni Xiaoli. Unang beses ko palang pumunta rito. Tara, pasok. Xiaoli, magsalita ka ng may konsensya. Noong taong ikinasal ka, kakakuha lang namin ng fish pond. Marami kaming utang. Ako at ang nanay mo para maibigay ang iyong dote. Sa gitna ng taglamig, sa nagyayelong tubig, nangisda kami ng kalahating buwan. Ang mga kamay ng nanay mo ay nagkalamat dahil sa lamig. Hindi ka namin binilhan ng bahay sa syudad. Pero pinagkaitan ka ba namin? Tama na, Tay.
wag na po kayong mag-ingay sa tindahan. Baka marinig ng mga customer, hindi maganda. May 200 piso lang ako sa bag ko. Sige, kunin ninyo ito, pambili ng mainit na pagkain. Tungkol sa check-up sa ospital, kausapin ninyo na lang si kuya. Xiaoli, anong magagawa ng 200 piso? Hindi ka ba takot na lumala ang sakit ko? Ma, matagal na po itong sakit ninyo. Wag po kayong matakot sa doktor at hindi kayo pababayaan ni Jigang. Kailangan ko pang umuwi para magluto para sa biyanan ko. Itong pera, itago mo para sa iyong mabubuting biyenan, pambili ng prutas. Ngayon, ituring mong hindi ako dumating at hindi na ako kailanman kakatok sa pinto ng bahay mo. Tatay, Alis na tayo. Huwag na tayong magpaka-istorbo dyan. tatay, ano ba itong kasalanan natin? Si Jigang, dahil sa asawa at sa utang sa kotse, hindi siya maganda ang pakikitungo sa atin. Si Xiaoli, may suot na malaking brilyante na nagkakahalaga ng libo-libo. Mas gusto pa niyang magtiis sa pamilya ng asawa at hindi niya kami pinapansin. Ang lahat ng ating paghihirap ay napunta sa walang utang na loob. Ay naku, tay, nanay, bakit ganyan suot nyo? Pumasok kayo ng ganyan? Ang lansa ng isda sa katawan nyo. Paano ako makakapagnegosyo dito? Pasensya na, Xiaoli. Nagmamadali kasi kami umalis. Hindi na kami nakapagpalit ng damit. Tingnan nyo ang putik sa sapatos. Kung makita ito ng biyanan ko, Sisihin na naman ako. Xiaoli, hindi namin sinasadya na ikahiya ka. May sakit ang nanay mo. Pumunta kami ngayon para tanungin ka kung pwede bang manghiram ng 2,000 pesos muna para magpa-check up ang nanay mo. 2,000? Tay, Ang 2,000 ay hindi maliit na halaga. si Jigang ang panganay sa pamilya. Siya dapat ang bahala dito. Ako, bilang anak na babaeng ikinasal na. Sa bahay ng biyanan, lagi akong nagtitiis. Paano mo basta-basta kukuha ng pera para sa pamilya mo? Xiaoli, bakit mo nasabi iyan? Ikaw at si Jigang ay galing sa aking sinapupunan. Sabi ni Jigang, bumili siya ng bagong bahay at kailangan magbayad ng monthly mortgage. Wala talaga siyang pera. Ang ganda ng negosyo ng inyong supermarket. Mukhang mahal ang coat mo at ang malaking brilyante sa iyong kamay. Nanay, huwag niyo pansinin itong brilyante. Ito ay binili ng biyenan ko para ipagmalaki ko. At ang pera ng supermarket na ito? Wala akong karapatan na gamitin iyon. Tatay, ayaw tayo ni Jigang. Hindi rin tayo pinapansin ni Xiaoli. Ano pang silbi ng perang iyan? Saan pa ba tayo pupunta, mga matatanda? Tara, kay Xiaonuan. Kawawa si Xiaonuan, construction worker ang asawa. Araw-araw, nasa maliit na tindahan, sa tabi ng obra. Nagbebenta ng baon, maagang gising, gabi umuuwi. Kulang ang pera para sa tuition ng anak. Pupunta tayo ng ganito, parang pulubi. Hindi ba dagdag problema iyon sa kanya? Si Xiaonuan ay noong araw na pulot natin sa tabi ng ilog noong nangingisda. Gusto kong makita kung itong batang walang dugo sa atin ay tulad din nila, ayaw sa mahirap, gusto sa mayaman. Tatay, kung pwede, wag na tayo pumunta. Tignan mo sina Xiaonuan at Zhou Cheng sobrang busy. Wala nang oras uminom ng tubig. Pupunta tayo ng ganito, hindi ba dagdag problema iyon sa kanila? Kung si Xiaonuan ay tulad din ni na Jigang at Xiaoli, saan natin ilalagay ang ating mga mukha? Nandito na tayo. Kahit isang tasa ng mainit na tubig lang ang ibigay niya sa atin, mas mabuti pa sa dalawang walang utang na loob. Lakad na tayo. At na. Pasensya na. Sarado na po. Bukas, maaga po kayo. Nanay, tatay, bakit ganyan kayo manamit at pumunta rito? Ang dami ninyong putik sa katawan. Naaksidente ba kayo sa daan? Pasok muna kayo. Malamig sa labas. Zhou Cheng, pasensya na, abala, ngayong gabi. Huwag na kayong mag-abala. Bahay ito ng anak ninyo. Basang-basa na ang sapatos, pumuti na ang paa. Ma, punas po muna.
Bakit po hindi kayo tumawag? Para masundo namin kayo. Nahulog ba ang phone sa daan? Low batting phone. Uminom po muna ng sabaw para mainit. Maliit na talaga shop mo. Uupo lang kami, aalis agad. Hindi na kami makakaabala sa negosyo ninyo. Tayo na saan? Gabi na? Umuulan pa sa labas. Wala kayong pupuntahan. Maliit bahay, may hot water, at may hot food din. Mom at dad magpainit po muna. Palitan medyas. Huwag ka na. Hindi kami gutom. Basang-basa kayo. Bakit hindi kayo kakain ng mainit? Masabi mo dati, kapag malamig at umuulan, uminom ng mainit na sabaw. Saka lang gagaling ang katawan. Siguradong naapi sila doon kay Kuya Jigang. Huwag itanong. Ayaw nila sabihin, magkunwari tayong hindi alam. Naiintindihan ko. Tay, Nay, wala masarap ulam, kain lang. Pwede na ba ito? Xiao Nuan, ano kakain nyo? Tatay, kumain na kami ni Xiaonuan. Tatay, nanay, kayo po matulog sa loob ng kwarto ngayong gabi. Si An-An ay nasa tiya niya. Si Xiaonuan at ako sa tindahan. Pagsasamahin po ang mga mesa para sa isang gabi. Hindi. May trabaho pa kayo sa araw. Paano namin sasakupin ang inyong kwarto? Maliit man ang bahay, pero ang puso namin kayang tanggapin sina tatay at nanay. Mama, huwag kang mahiya. Nandito na po kayo. Sakalang naging parang tahanan ang bahay na ito. Pasensya na sa abala ko sa inyo. Tatay, kung sasabihin mo pa yan, masasaktan ang puso ko. Pinalaki ninyo po ako, natural lang natanggapin ko kayo. Mabuti at nandito na po kayo, manatili na lang po kayo ng payapa. Ito ba ang sariling makapal na kumot ni Joe Cheng? Sa tindahan siya natutulog. Ibinigay niya sa atin ang pinakamakapal. Tatay nanay, uminom muna kayo ng gatas bago matulog. Kahit mura ang gatas na pulbos, pampainit ng tiyan. Xiao Nuan, pagod ka na. Nanay, parang ibang tao na ang sinabi ninyo. Malamig po ba ang paa nyo? Lagyan kita ulit ng mainit? Tama na. Huwag na kayo mag-abala. Hindi naman, wala pong abala, magulang kayo. Kayo muna matulog, lalabas ako mag-ayos. Tatay. Oh. Di ko maintindihan. Ano di mo magets? Sina Jigang at Xiaoli ay dugo kong anak. 3 taong gulang si Xiao Nuan nang dumating sa atin. Bakit ayaw sa amin ng mga dugo kong anak? Pero ang pinalaki natin ay takot na ginawin tayo. Hindi dugo ang nagdidikta ng puso. Kundi konsensya ang nagpapasya ng lapit-layo. Dati akong nag-iisip dugo kong anak ay laman din ng aking katawan. Pero ang nangyari ngayong araw ay talagang masakit sa akin. Masakit din sa akin. Pero sa sakit, nakikita ang totoo. Sila kina Jigang at Xiaoli ay tiyak na labis na nasaktan doon. Huwag tanungin. Kung itanong, mas masasaktan sila. Hayaan na silang manatili. Tumira sila hanggat gusto nila.
Bahay na ni nanay at tatay ito. Kumot ni nanay at tatay sapat? Kung kulang, manganghiram ako ng kumot sa kapitbahay. Sapat na, Xiao Nuan. Nag-abala po ako sa inyo. Kapag sinabi mo ulit na abala, magagalit talaga ako. Tama? Nandito si nanay tatay, kaya masaya ang bahay. Matulog na po. Bukas, maglalaan ng kalahating araw para samahan kayo sa ospital magpatingin. Di ka na magbabantay? Wala iyon, kalahating araw na kita. Mahalaga kalusugan nyo at mama. Mabuting anak. Bakit ang tanga mo? Mas mahalaga ang magulang kaysa iba. Nay, Tay, kumain na po kayo habang mainit. Anak? May gusto lang sanang hilingin si Papa. Ano po iyon pa? Ano pa po ba ang maiilingid ninyo sa akin? Tatay, ikaw. Alam ko mahirap ang negosyo ng inyong restaurant at kailangan na namang pag-aralin ng mga bata. Pero wala na kaming ibang paraan. Pwede ba kayong humanap muna ng paraan? Pahiramin kami ng 2,000 piso para magpa-check up ang nanay mo sa ospital? Sapat ba ang 2,000? Kasama na ang bayad sa check-up, registration, at pampalusog. Hindi mo ba tinatanong kung kailan namin babayaran? Tay, parang pinapahiya ninyo po ako sa sinabi ninyo. Wala naman usapan na bayaran ng pagpapagamot ninyo ni nanay. May 300 sa tindahan. I-check up muna si nanay. Ang natira, pambili ng pampalusog para sa katawan. Huwag Xiao Nuan. Alam ko na nahihirapan kayo. Hindi ko matatanggap ang perang ito. Ibinigay ninyo lahat sa amin. Paano ang tuition ni An-An sa susunod na buwan? Paano ang renta ng tindahan ninyo? Ma, anong sinasabi mo? Mas mahalaga ang kalusugan ninyo. Kung mawala ang pera, magtatrabaho ulit kami ni Joe Cheng. Kung wala na sina tatay at nanay, anong saysay ng pera ko kahit marami? Oo, ma at pa. Tama si Xiao Nuan. Noong araw, inampon ninyo si Xiao Nuan. Pinalaki ninyo siya sa bawat subo at sabaw. Napakalaki ng utang na loob na ito. Hindi ka ba natatakot na kaming dalawang matatanda ay maging pabigat sa inyo? Pa, pamilya naman tayo. Huwag na kayong magsabi ng pabigat. Basta't ligtas kayo ni Ma. Kahit mahirap at pagod kami, panatag ang loob namin. Pasensya na, Joe Cheng. Alam ko na ang perang ito ay para kay An-An, para sa tuition at after-school care sa susunod na buwan, pero hindi ko kayang pabayaan ang mga magulang ko. Ngayon, humihingi sila ng tulong, hindi ko sila kayang pabayaan. Okay lang. Sa pera, mag-iisip pa ako. Sabay nating harapin. Pwede pa kumita ng pera. Kapag nanlamig na ang loob ng matatanda, hindi na ito mapapainit muli. Pwede akong maghanap ng ibang trabaho pagkatapos ng closing. Magdadrive ako para sa iba, para may extra income. Kakayanin ba ng katawan mo? Wala yon. Matibay ang katawan ko. Ingatan mo ang iyong katawan. Pagkatapos ng closing, pwede akong tumulong sa katabing kainan para may dagdag kita. Xiao Nuan. Kahit mahirap sa atin, wag nating hayaang magdusa sina nanay at tatay. Tatay, kahit mahirap ang buhay nila, tumutulong pa rin sila sa atin. Ito na ang pagtingin sa atin na pamilya. Sarili kong anak, dahil sa asawa at kotse, pinalayas ako. Anak kong babae, para magpakitang tao sa biyenan. Hindi na pinapansin ang magulang. Sa halip, itong ampon na babae, para mapanatag ako, kahit ang pera pampaaral ng anak at renta ng tindahan, kaya niyang ibigay ng walang atubili.
Alam ko, ang kabutihang ito, tandaan natin. Teka, mauuna ako sa ospital para samahan sina mama at papa. Huwag mo silang pahalataan na nahihirapan tayo sa pera. Oo nga? Nakapagsabi sila ngayon. Talagang wala na silang ibang paraan. Kaya, huwag hayaang magsisi sila na lumapit sa atin. Kumain na ba sina mama at papa? Tara na, maaga tayo para konti tao. Bawiin niyo itong pera. Tatay, wag po. Kailangan ng pera sa check-up ni nanay. Sabi ko, ibalik mo. Tatay, wag po. Kapag may problema kayo ni nanay, hindi ko kayang magpanggap na wala. Kayo mismo ay naghihirap. Akala niyo di ko pansin. Tatay, huwag po kayong mag-alala. Bata pa kami. Kaya naming kumita ng pera. Pera para sa eskwela ni An-An. Hindi natin ito galawin. Tatay, pamilya ko kayo ni nanay. Anak, sobra na ang utang namin sa iyo. Kung may utang, ako ang may utang sa inyo. Kung wala kayo, hindi na ako mabubuhay. Xiaonuan, anong trato mo sa amin ngayon? Di ko makakalimutan habang buhay. Tay, wag mo tandaan. Gusto ko lang manirahan kayo ni mama ng payapa. Walang hirap. Ang tuition ni An-An, dapat walang bawas. Tay, Anak kita, si An-An apo ko rin. Di ko kailangan tuition ng apo ko para mabuhay. hey, ano ito? Si Yaunwan, Tay, pasensya na. Di dapat kita sinubukan. Di dapat kita pinagdudahan. Tay, anong pagsubok? Tatay, hindi lang hindi kukunin ang pera mo. Bibigyan pa kita ng malaking sorpresa. Surprise? Nag-iwan ang tito mo ng 30 milyon na mana kay tatay. Kakadating lang sa account ni tatay. 30 milyon? Tatay, ano po ang ibig sabihin ng pagsubok na sinabi ninyo? Lalo akong nalilito. Kahapon, pumunta kami ng nanay mo para manghiram ng pera sa kuya at ate mo. Pero ano ang nangyari? Pinaalipusta ng asawa ng kuya mo na wala kaming kwenta. Pinalayas kami sa bahay nila. Ang ate mo ay may suot na brilyanteng singsing na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Pero itinapon sa akin ang 200 piso. Sabi nila, si Jigang ang bahala sa amin. Ayaw na nila sa amin. Nandidiri sila sa amin dahil mahirap kami. Nandidiri sila dahil marumi kami. Wala na silang pakialam sa amin. Bakit ganyan ang kuya at ate ko? Anak ninyo sila. Mula ngayon, ituturing ko na hindi ko sila naging anak na mga hayop. Ano bang silbi ng dugo? Sa harap ng pera, walang kwenta ang dugo. Xiaonuan, Zhou Cheng, makinig kayo. Ito ang pera ng tiyo ninyo. Inialay niya ang kanyang buhay para sa akin. Sa simula, hahatiin ko ito sa inyong tatlo. Ikaw, Jigang, at Xiaoli. Pero ngayon, nakita ko na ang totoo. Anak kong lalaki, pinapunta ako sa service elevator. Anak kong babae, binigyan ako ng 200 piso, pinaalis lang ako. Ito ang aking mabubuting anak. Noong naghihikahos kayo, ibinigay ninyo ang lahat ng inyong kayamanan para iligtas kami. Kaya ang perang ito, ibibigay ko sa inyo. Ako at ang nanay ninyo, panatag na. 30 milyon. Wala ni isang piso para kina Jigang at Xiaoli. Lahat ay ibibigay sa inyong mag-asawa para pangasiwaan. Ito ang gantimpala ng Diyos sa inyong kabutihan. Wag po tay. Ito po ay mula sa tiyo para sa inyo at sa nanay pension ninyong dalawa. 30 milyon po. Paano po namin ito tatanggapin? Iniligtas po namin kayo dahil kayo po ang tatay ko. Hindi po para sa pera ninyo. Oo po, Tay. Hindi namin po to dapat kunin. Itago mo na po. Kung malaman po ng kuya at ate mo, talagang magkakagulo. Sila po ang tunay ninyong anak. Kami po ay mga tagalabas lang. Anong tagalabas? Sa ganitong malamig at maulan na araw, kayo lang ang tumuturing sa akin na parang tatay. Yung dalawang hayop,
Karapat-dapat ba silang tawagin akong tatay? Desisyon na ito. Pagkalipas ng 2 araw, isasama ko kayo sa notaryo ng lungsod. Ang perang ito, gawing notaryadong donasyon na hindi na mababawi. Kung may manggulo, pagsisisihan niya yan. Tatay, 30 milyon yon ha? Talagang wala man lang piso na iiwan kina Jigang at Lily? Kung iiwanan sila, para sayangin, para magpakitang tao, walang pakialam sa magulang. Naghirap tayo habang buhay. Huwag nating itapon ang pera sa walang hanggang butas. Huwag mo nang pakialaman to desisyon na to. Hey. Naku, kasalanan to. Jigang! Jigang! Lumabas ka agad! May malaking nangyari. Bakit ka nagugulat-gulat, mahal? May nagnakaw sa bahay. Anong magnanakaw? Idilat mo ang iyong mga mata. Tanga! Tingnan mo ang balita. Pumanaw na ang restaurant tycoon na si Chen Guoan. Ang 30 milyong mana ay iniwan kay Chen Guozu, ang kanyang nakababatang kapatid. Paano nangyari to? Ilang taon na nating hindi nakita si Tito. Nasa balita na yan. Paano naging imposible? Bobo ka talaga. Hindi ba ang litrato sa balita ay ang tito mo at tatay mo? Ang tatay at nanay mo kahapon ng umaga ay talagang hindi para manghiram pang gamot, kundi may dala silang 30 milyon para subukan tayo. Subukan? Wala na. Lahat wala na. Pinagalitan ko sila at pinaalis. Nung umalis si tatay, sabi niya parang di na ako naging anak niya. Nawala na ang 30 milyon. Hindi pwede. Bakit nawala? Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Chen. Ayon sa patakaran, sa atin dapat ang pera. Tiyak na hindi pa sila nakauwi sa probinsya. Tumawag ka agad kay Shaoli. Tanungin mo kung pumunta sila sa kanya. Kahit nahatiin ang pera, sa ating 2 pamilya lang mapupunta. Talagang hindi dapat mapunta sa iba. Ate, hello. Bakit ka tumatawag ngayon? Kung pupunta sina nanay at tatay sa inyo para manghiram ng pera, mag-ingat kayo. Kahapon ng hapon, binigyan ko lang sila ng 200 piso at pinaalis ko sila, puro putik sila. Muntik nang makita ng aking biyenan. 200 piso lang? Bobo ka. 200 piso lang ang binigay mo at pinaalis mo ang 2 milyonaryo. Ate, ano bang pinagsasabi mo? Anong milyonaryo? Yung 2,000 pambayad sa gamutan, hindi nila mabayaran. Sinadya lang ng tatay mo na subukan ka. Tingnan mo ang balita. Iniwan ni Tito kay tatay ang 30 milyon na mana. Nasa tatay mo na ngayon ang pera. 30 milyon? Naku, wala na. Sobra na yata ang sinabi natin ngayon. Nasaktan natin sila ng todo. Saan na sila ngayon? Bumalik na naman sa probinsya? Kung hindi sila pumunta sa'yo, sa lungsod, tiyak na isa na lang ang matitirang lugar. Yung sirang restaurant ni Xiaonuan. Tiyak na nandoon siya. Si Xiaonuan, masunurin mula bata. Alam niya kung paano pasayahin ang matatanda. Sa kalaliman ng gabi, baka inaakit niya ang matatanda. Kung makuha niya ang 30 milyon sa daya, wala na tayong makukuha. Siya? Ako, isang ampon lang, ay may kapal din na mag-angkin ng ari-arian ng pamilya Chen? Ate, tawagin mo si Kuya. Magdadrive ako agad. Kailangan nating linawin ito ngayon. Xiaonuan Zhou Cheng. Ngayong araw, mag-advance kayo ayusin ang gawain sa tindahan at magpaalam sa mga suki. Bukas ng umaga, maaga pagbukas ng notaryo, tayo ang unang pumila iproseso ang donasyon. Tay, bukas ng umaga, talaga? Kung pwede po, pag-isipan ninyo pa ng ilang araw. Hindi ito maliit na halaga. Anong pag-iisip pa? Hindi ba napag-usapan na kagabi? Ito ang pera para sa inyo, bukas ng umaga? Gawin na agad, para iwas sa problema. Kahit sinong manghimok, walang epekto. Tatay nanay ay, sa wakas nahanap ko na kayo. Bakit kayo naghihirap dito? Tay, nay, sunduin ko na kayo pa uwi. Napakalaking misunderstanding kahapon. Si Qianxian, pinagalitan ako ng todo. Sinabi niya, bakit ko daw kayo pinaalis? Oo nga po, tay. Kagabi, magdamag naming inayos ang master bedroom para sa inyo. Malalaking bintana na sinisikatan ng araw. At naglagay ng bagong bedsheet. Hintay na lang kayo umuwi. Oo nga po, Nay. Kasalanan ko kahapon. Kasi lately, mahina ang business sa tindahan ko. Sobrang stress, nalito utak ko. Nagsalita ako ng walang timbang. Kayo naman po, malawak ang pangunawa.
Patawarin ninyo na ako. Jigang Liu Qian Xiao Li. Hindi ganyan ang sinabi ninyo kahapon. Kahapon sinabi ninyong may sakit ang nanay ninyo at hindi kayo ang may pakialam? Hindi ba sinabi ninyong bumalik kami sa probinsya at magpahinga na lang? Kahapon, bad mood lang ako. Medyo napataas lang boses ko. Ako ang tunay ninyong anak. Kahit putulin ang buto, magkadugtong pa rin. Sino ba naman ang magpapabaya sa inyo? Pag uwi ko, nagsisi ako buong gabi. Hindi ako nakatulog. Kaya pagka umaga, pumunta agad ako para makita kayo. Tama na. Huwag na kayong umarte. Kayo tatlo. Ngayong madaling araw, pumunta sa pangit na restaurant na ito. Sunduin ba talaga ako? Itong matandang hampas lupa? Para sa 30 million talaga? Tay, naman po, pera. Wala po yun. Siyempre, sundo po namin kayo at si mama yung mana ni Tito tiningnan lang po namin sa balita. Chen Ji Gang. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Kahapon, ako at ang nanay mo, nakiusap kaming mangutang ng 2,000 para sa gamutan. Ayaw mo namang bigyan. Ngayon, narinig naming may 30 million. Mas mabilis ka pa sa lahat. Sabihin mo ng totoo, pumunta ka ngayon para sunduin ang tatay mo o kunin ang 30 million. Tay po, dahil diretso na po kayo, sasabihin ko na rin po, ang 30 million na ito ay mana ng pamilya Chen natin. Si Jigang ang panganay, ang perang ito ay dapat may bahagi po kami. Bakit kaya ayaw umuwi ng sina tatay at nanay sa probinsya kahapon? Pumunta pa talaga dito sa'yo. Xiao Nuan, mukha kang maamo. Ang tuso mo naman. Tama. Chen Xiaonuan. Ano bang balak mo? Ang pamilya nating Chen ay nagpakain at nagdamit sa iyo, pinalaki ka. Ngayon, sinasamantala mo ba Nagagalit sina tatay at nanay sa atin. Gusto mo kaming pag-awayin? para makuha ang 30 million? Maging makatwiran naman kayo. Kahapon, naglakad sina tatay at nanay sa malamig na ulan papunta dito. Nanginginig sila sa lamig pagdating nila. Wala man silang mainit na inumin. May pera kayo sa bagong bahay at malaking diamond ring, pero hindi kayo pahiram ng kahit 2,000 sa kanila. Kahit mahirap ako, alam ko ang respeto sa magulang. Hinding-hindi ko hinangad ang pera ng mga magulang ko. Hemp, ang dali sabihin, wala kang inasam na pera. Bakit mo sila iniwan dito? Tindera ka ng baon. Patikom-tikom ang buhay mo. Kaya mo ba silang buhayin? Ibigay mo na sa amin ang mga magulang. Huwag mong subukang galawin ang 30 milyong ari-arian sa pamilyang Chen yan. Kuya, mag-usap kayo ng maayos. Si Xiao Nuan ay kapatid ninyo. Kusang loob na nanatili sina tatay at nanay sa amin. Pusa hempe. Hey, Tingnan nyo, mga tao, wala na bang batas sa mundong ito? Sinusundo namin ang aming mga magulang pauwi, tunay na mga anak. Eto ang ampon naming kapatid. Hinarang ang pinto at pinigilan kaming sunduin. Gusto lang naman niya ang pera ng matatanda, ng mag-asawa, di ba? Tatay, tingnan mo sila. Ano ba yung ginagawa nila? Tingnan nyo, lahat. Gusto niyang agawin ang pera ng pamilya namin. Wala na siyang pake sa pamilya. Nako, si Xiaonuan, dati tahimik lang. Bakit dahil sa konting pera, ayaw niyang pakawalan ang tunay na mga magulang? tama nga. Ang tunay na mga anak, nag-drive pa para sunduin. Siya, hindi naman tunay na anak. Bakit siya humaharang? Chen Xiaonuan, narinig mo ba? Hindi bulag ang mga tao. Kung pipigilan mo sina nanay at tatay, idedemanda kita. Papasarain ko ang restaurant mo, hindi na ito tatagal dito. Tama. Ilabas mo na sila. Kung hindi, hindi ito matatapos. Manahimik kayo. Tama. 30 milyon ang nasa account ko. Pero makinig kayong tatlo. Ang perang ito, ako si Chen Guozhu. Ngayon, kahit itapon ko lahat sa ilog, hindi ko ito ibibigay sa inyo kahit 1 sentimo. Pagbukas pa lang ng notaryo, pupunta na tayo para pumirma. Hinding-hindi ninyo ito makukuha. Sige, napakabuti. Jigang, tara na. Hindi ako maniniwala na walang batas sa mundong ito. Chen, Xiaonuan, abangan mo. Hindi pa tapos. Oo, abangan mo.
Gusto mong agawin ang pera ng pamilya Chen namin. Walang paraan. Tatay tiyak na hindi titigil sina ate. Talagang hindi namin ito kayang tanggapin. Ang init sa kamay. Anong init? Malinis ang pera. Mula sa tiyo mo. Tara Xiaonuan, Joe Cheng, isara ang pinto. Pumunta tayo ngayon sa notaryo ng bayan. Kailangan nating ilagay ito sa papel ngayon. Tingnan natin kung ano pa ang magagawa nila. Tatay, seryoso ka bang ibibigay lahat itong 30 milyon kay Xiaonuan? Hey, pero kahit na, kung tutuusin, sina Jigang at si Xiaoli ay aking mga anak na pinaghirapan ko ng 10 buwan. Inayawan nila tayo dahil sa putik noong itinulak nila tayo palabas. Hindi ba nila naisip na tayo ang mga magulang na nagpalaki sa kanila? Kung talagang mapunta ang pera sa dalawang walang utang na loob na iyon. Tayong mga matatanda ay talagang walang magandang kahihinatnan. Pero si Jigang, may mortgage at car loan pa siya. At si Xiaoli, sa in-laws, kailangan magtiis. Kung talagang dadalhin nating lahat ng ipon, wala man lang iiwan para sa kanila. Masyado ba itong malupit? Mahal, ang lambot naman ng puso mo. Para sa kanilang pride at pera, kaya nila tayong pabayaan na mamatay sa sakit? Bakit natin kukunin ang perang ito para punan ang walang hanggang butas nila? Tanging si Xiaonuan lang. Kahit na sobrang hirap tayo, ay handang magbenta ng lahat para sa ating gamot. Wala nang usapan dito. Hindi natin dapat biguin ng mabuting anak. Bukas dapat ipanotaryo lahat kay Xiaonuan. Wala kahit 1 piso. Matulog na tayo. May importanteng gagawin bukas ng umaga. Ginoong Chen, pumirma po rito at maglagay ng thumb mark. Okay na, tapos na ang proseso ng donasyon. Pirma na, selyo na. Sa wakas, nawala na ang bigat sa dibdib ko. Xiaonuan, Joe Cheng. Kapag nasa inyo na ang perang ito, saka lang ako mapapanatag. Yung mga walang utang na loob, kahit baligtarin nila ang mundo, nasa inyo ang dokumento. May lakas kayo ng loob. Huwag kayong matakot sa kanila. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Itong pera hindi ko gagalawin kahit 1 piso. Lahat ay itatabi ko para sa inyo para sa pagtanda. Mabuting anak. Alam ni nanay na mabuti kang anak. Ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko ay noong inampon kita. Boba, hindi namin kailangan ang pera. Ang mahalaga ay ang tapat ninyong puso. Dahil sa sinabi mo, kung mamatay man ako ngayon, sulit na ang buhay ko. Sobrang bias talaga ng tatay mo ngayon. Ipinagkatiwala pa sa isang inampon ang 30 million para mamahala. Nagnotaryo na siya. Baka hindi na talaga mabawi. Kung mahirap mabawi, huwag na. Kung ganyan ka na lang susuko, siguradong mapupunta na kay Chen Xiaonuan ang pera. Ano bang gagawin mo? Grabe ang gulo ngayon. Hindi man lang nakikinig si tatay sa akin. Hindi kanya pinapakinggan, kaya iba ang magsalita para sa atin. Anong ibig sabihin? Hindi ba sabi ni Chen Xiaonuan na masunurin siya? Kaya ipapakita ko online. Paano nandaya ng pera ng matanda ang inampon na ito? Yan Tian, tama na. Bakit mo ito in-upload sa internet? Gusto mo bang makita ng buong lungsod? Hindi ba ito nagpapahiya sa pamilya natin? Paano kung malaman ni tatay? Magagalit na naman. Anong kahihiyan? 30 million mawawala na. Ano pang kahihiyan ang iniisip nyo? Kapag naging viral ang video na ito, hindi ako naniniwala na kaya nilang tiisin ang pressure ng publiko at hindi ibigay ang pera. Magulang ko sila, hindi estranghero. Lumalala na, hindi na mapipigilan. Ngayon mo lang naalala na magulang mo sila? Noong isang araw, bakit hindi ka nagpahiram ng 2,000? Mga kapamilya, husgahan ninyo ito. Si Chen Xiaonuan, ang ampon naming kapatid, hindi namin alam kung saan niya nalaman na may 30 milyong piso ang aking biyenan. Pinilit niyang manatili ang 2 matatanda sa kanyang sirang restaurant. Oo, matatanda na ang mga magulang ko. Medyo lito na sila. Ito ang pera pambuhay ng pamilya Chen. Kami, tunay na anak, nagmaneho para sunduin ang mga magulang pauwi.
pero ayaw niyang bitawan sila para lang angkinin ang yaman. Mga mabubuting tao, pakiusap. I-share ninyo ang video para marami pang makakita. Wala na kaming matakbuhan, pakiusap. Mga netizens, tulungan ninyo kami. Sobra-sobrang kabutihan, nagiging kaaway. Ang matatanda, mabait na inampon siya at pinalaki, pero ang iniisip niya ay ang pera nila. Parang ang magsasaka at ahas sa totoong buhay. Mga walang pusong hayop. Para pilitin kaming magbigay. Gumamit pa sila ng ganitong mababang paraan. Nagkalat ng tsismis online. Ito ang sisira sa kabuhayan ng inyong pamilya. Mawag na kayo mag-cellphone. Walang takot ang matuwid. Hindi tayo gumawa ng masama. Hindi talaga alam ng mga tao online ang totoo. Konti na ang customer ngayon. Konti lang ang customer. Kasalanan. Talagang kasalanan. Kaming dalawang matanda ay hindi man lang nakatulong. Sa halip, pinahamak namin kayo. Tatay, kung hindi ibigay na natin ang pera sa kanila, hindi natin hayaan si Xiao Nuan at si Zhou Cheng ay mawalan ng trabaho. Ma, anong sinasabi mo? Pera ito ni Pa, pinakamahalaga niya. Kahit magmamakaawa tayo, hinding-hindi tayo yuyuko sa mga nagkakalat ng kasinungalingan. Di, hindi na ako magtinda ng baon. Magtatrabaho ako sa pabrika, kaya ko pa ring buhayin kayo. Gusto mo akong bigyan? Panaginip. Gusto nilang gamitin ang online na chismis para tayo'y masira. Ako si Chen Guozhu, makikipaglaro sa kanila hanggang dulo. Xiaonuan, huwag kang mag-alala. Nagkakalat sila ng maling balita, gagamit si Pa ng ebidensya isa-isa para linisin ang pangalan mo. Tutulungan kayo ni Pa na linisin ito ng lubusan. Magandang araw po. Ako po ang host ng programang Kinchin Mian Dui Mian ng City TV, tungkol po sa alitan sa ari-arian ng inyong mga magulang online. Nais po naming imbitahan kayo sa programa para mapag-usapan ng dalawang panig. Programang medyasyon sa TV, pumayag ka na. Sige, sasali ako. Sige po, aayusin namin ang recording schedule at textan po namin kayo mamaya. Ang galing! Sa harap ng mga manonood sa buong lungsod, hindi na pwedeng paboran pa ng tatay mo si Chen Xiaonuan. Talagang magandang balita ito. Si tatay, mas importante pa sa kanya ang mukha kaysa sa buhay. Ayaw niyang may magsalita ng kahit anong chismis sa baryo. Na kapag TV, siguradong hindi na siya magpapakatigas. Tama, kahit gaano kakapal ang mukha ni Chen Xiaonuan, hindi niya matatakasan ang paninira ng publiko. Ngayong hapon, maging matalino kayong dalawa. Pagdating sa TV station, umiyak kayo ng sobrang kawawa. Kapag nasa kamay na ang pera, hatiin natin agad. Hahaha. Pero, may dokumentong notaryado si tatay. Sabihin natin na naapektuhan ang paghuhusga ng matanda. Matanda na, hindi na makilala ang totoo at peke. Kumuha pa tayo ng abogado para i-claim ang karapatan ng mga tunay na anak. Tingnan natin kung ano ang gagawin nila. Mga manonood, maligayang pagdating sa ating programang Pamilya sa Harap-Harapan. Ngayon, aayusin natin ang isang kontrobersiya sa pag-aari ng pamilya na nakakuha ng malawak na atensyon ang problema kung kanino mapupunta ang 30 milyong manaji. Chen Jigang, ikaw, bilang tunay na anak na lalaki, sabihin mo muna ang iyong hinaing. Magandang araw po sa inyo, host, magandang araw po sa inyong lahat. Mga manonood, ako si Chen Zigang, tunay na anak ni na Chen Guozhu at Li Shuzi. Ang aking mga magulang ay nakatanggap ng 30 milyong piso na ari-arian na iniwan ng aking tiyuhin. Nakatira sila sa bahay ng adopted na anak na babae, si Chen Xiaonuan. Sa tingin po ninyo, may problema ba rito? Siyempre, sa tingin ko may problema. Maraming beses ko nang gustong iuwi ang aking mga magulang, pero si Chen Xiaonuan ay laging humahadlang. Hindi niya ako pinapalapit sa kanila. Host, gusto naming tunay na alagaan ang aming mga biyenan. Pero sa bawat pagpunta namin sila ay laging pinoprotektahan ni Chen Xiaonuan. Parang kami ang mga estranghero. Hindi naman kami naghahangad ng pera. Nag-aalalang kami na nalinlang ang matatanda. Si Chen Xiaonuan ay ginagamit ang pagiging anak bilang dahilan para makuha ang karapatan sa pangangasiwa ng 30 milyong asset. Hindi ito tunay na pagiging anak. Illegal na pag-aangkin ito.
Pakiusap, manatiling kalmado ang lahat. Susuriin naming isa-isa ang mga pangyayari. Ging, Chen Xiaonuan, ano po ang gusto ninyong sabihin? Kuya, ate at ate, paano ninyo kayang magsinungaling sa harap ng maraming tao? Kayo, bilang mga tunay na anak, wala kayong ginawa noon. Ngayon, humaharap kayo sa kamera para magpanggap na mabuting anak. Wala ba kayong konsensya? Naninira ka ng puri. Paano namin hindi inasikaso? Nagkasakit sina tatay at nanay para kaming langgam sa mainit na kawali nagmaneho at naghanap kung saan-saan. Ikaw ang nagtago kina tatay at nanay at naghasik ka pa ng gulo sa pagitan namin para lumayo sila sa amin. Ang habol mo lang naman iyong 30 milyon, di ba? Ampon ka lang. Ang lalim ng isip mo. Tama. Xiaonuan, sina tatay at nanay ay matanda na at nalilito. Sa halip na pigilan mo sila, sinamantala mo pa at dinaya ang pera. Ilabas mo na ang pera. Ibalik mo sa pamilya natin. Mapagpatawad kami, at isa sa alang-alang pa namin ang nakaraan. Hindi ka namin pananagutin. Napakasama ng ampon na ito. Dinaya niya ang pera ng matatanda. Dapat makulong ang ganyang tao. Tatay, nakita niyo na po ba? Ang mga tao ay nakikita ang totoo. Kung hindi nyo po kukunin ang pera ngayon at ibigay sa amin, hindi na ito matatapos sa online. Buong buhay nyo po, matapang kayo. Masisira ang inyong reputasyon. Ilabas niyo na po ang pera. Jigang Shaoli. Para sa pera. Kahit ang karangalan ng sarili ninyong mga magulang, kaya ninyong sirain at tapakan. Bakit naging ganyan, kasama ang inyong mga puso? Mali po ang sinabi ninyo. Anong ibig sabihin na pinipilit namin kayo, ikaw, at si tatay ay nalilito na? Ipipilit ninyong ibigay ang pera ng aming pamilya Chen ng libre sa isang tagalabas. Basta ibalik ni Chen Xiaonuan ang pera, titigil na kami agad sa pag-stream. Si Chen Xiaonuan nga, kaya mo bang sabihin na hindi napunta sa inyo ang pera? Ang trusteeship ay kusang pinanotaryo ni tatay natin. Tingnan nyo, inamin niyang kinuha ang pera. Inamin na. Siya pala ang kumuha ng pera. Ang kapal ng mukha ng ganitong ampon. Pakitahimik muna ang lahat. Ginoong Chen Guozu, ano ang iyong tugon? Kung gusto ninyong magpasikat sa harap ng lahat, ngayon, sa harap ng buong network, linawin natin lahat ng ito ng malinaw. Akala ninyo sa online, pwedeng gumawa ng kwento at mapipilitan ako? Ngayon, ipaparanas ko sa inyo ang kahulugan ng sariling gawa, sariling sakit. Sinasabi ninyo na si Xiaonuan nandaya ng pera naming mag-asawa. Sige, makinig kayong lahat ng mabuti. Pakinggan ninyo ang dalawa kong anak na lalaki, kung paano nila kami trato nitong mga nakaraang araw. Tatay, anong ginagawa mo? Sabi ni Ginoong Chen, dumaan kayo sa side door, gamitin ang service elevator, huwag sa lobby. Bawal ba sa magulang ang pumasok sa main door ng anak? Aba, Ang sariling ina, pinapasok sa side door. Hindi ito makatarungan. Kanina, sinasabi nila na ang ampon ang pumipigil sa kanila. Ayun, ang sariling anak na lalaki ang unang umayaw sa magulang. Natakot ako, baka hindi nila makita ang daan. Malapit sa elevator ang side door, para mas madali. Takot ka na mapahiya kami. Bakit dala-dala nyo ang mga basurang ito? Ang baho. Tama na, tama na. Huwag na huwag papasukin. Ilagay nyo na lang sa labas. Ang dumi ng talampakan nyo. Suotin muna bago pumasok. Huwag na kayong mag-abala sa mga bata. Kakalinis lang ng bahay. Takot lang ako na madumihan ng sahig. Wala akong masamang intensyon. Sahig nyo, takot madumihan. Pero puso ng asawa ko, hindi takot masaktan. Wala nang lugar sa bahay. Sa sofa muna kayo isang gabi. Bukas ng umaga, uuwi na kayo sa probinsya. Sa susunod na linggo, may kakainin na boss. Hindi angkop na dito kayo manatili. Noon, sobrang bigat ng trabaho ko. Hindi ko sinasadya na paalisin sila. Pero sa recording, hindi mo talaga inalagaan ang kalusugan ng nanay mo. Pinaalis mo lang sila. Inaamin ko masama ang ugali ko pero hindi naman ako masamang anak. Ang mga recording na ito ay walang pahintulot namin. Hindi ito maituturing na ebidensya. At saka, ang matanda, pumili lang ng parte na pabor sa kanya. Malinaw na pinutol-putol ang konteksto. Pinutol-putol. Kaya pakinggan mong mabuti ang susunod.
Tatay, hindi naman ayaw may monthly housing loan, car loan, credit card, super hirap. Ngayon, umutang ng 2,000. Bukas, uutang na naman ng 5,000. Sa makalawa, kami na ang mag-aalaga sa inyo forever? Pumunta kami ng nanay mo sa city, hindi humingi ng 1M. 2,000 lang. Tatay, hindi ko alam noon. Anong hindi mo alam? Hindi mo alam? May pera kami? Kaya hindi worth it umutang? Kailangan ng bag. Hindi kailangan ang medikal. Huwag kang ganyan. Kailangan maging maayos ang babae sa syudad paglabas. Hindi tulad ninyo sa probinsya. Pwede kahit anong isuot. Matagal ng sakit si nanay. Umuwi na lang at magpahinga, ayos na. Huwag na siyang magtagal sa syudad. Ano? Ang manugang na ito? Walang hiya. May pera pambili ng bag. Walang pera pambayad sa paggamot ng biyenan. Ang anak na lalaki, walang hiya rin. May sakit ang nanay niya. Pinauwi lang niya ang nanay para mamatay. Walang utang na loob. Kapal ng mukha niya pumunta sa TV magreklamo. Akala ko lang na matagal na itong sakit. Gawa-gawa lang sakit ni nanay. Kung totoong magkasakit kaming dalawa, hindi mo kami titingnan. Sina kuya at ate ang hindi tumutulong. Ano kinalaman ko? Kahapon nagbigay ako ng pera sa inyo. Siya. Sige, makinig ka. May sakit ang nanay mo. Pumunta kami ngayon para tanungin ka kung pwede bang manghiram muna ng 2,000 piso para mapagawa ang check-up ng nanay mo. 2,000, tay. Hindi naman maliit na halaga ang 2,000. Si Zigang ang panganay sa pamilya. Siya dapat ang bahala dito. Ako, bilang anak na babae na may asawa na, kailangan kong magtiis sa lahat ng bagay sa bahay ng biyenan. Paano ko basta-basta magbibigay ng pera sa pamilya ko? 200 piso para sa sarili mong magulang? Ang laki ng singsing mo. Hindi ba mainit sa kamay mo? Kanina mo pa sinasabi na nakakulong ang matatanda. Lumalabas na kayo pala ang hindi nag-aalaga sa mga magulang ninyo. May panahon kayo para suyuin ang biyenan. Wala kayong panahon para alagaan ang sarili ninyong magulang. Hindi ganyan. Narinig mo na? Ito ang pagmamahal na ipinagmamalaki ninyo sa internet. May sakit ang mga magulang. Pinapunta ninyo ako na may dalang ilang daang piso para umuwi sa baryo at maghintay na mamatay. Ngayon, narinig ninyo na may 30 milyon. Sinisisi ninyo ang inyong kapatid na babae. Si Xiao Nuan lang, noong akala niya may sakit kami. Nang walang pag-aalinlangan, ang lahat ng ipon ng pamilya ay ibinigay sa akin. Si Joe Cheng, nagtatrabaho pa ng 2 trabaho sa isang araw para pag-ipunan ako. Sino ang tapat, sino ang peke, alam na alam ng buong mundo. Mga manonood, magandang araw. Ako si Atur Joe ng Jingtang. Ito ay may bisa ng batas, isang hindi mababawing notarized deed of donation. Si Ji Chen, sa ganap na malay at kusang loob, ay legal na ibinigay ang buong 30 milyon kay Miss Chen Xiaonuan. Ang perang ito para kina Chen Zhigang, Chen Xiaoli, Liu Qian at iba pang narito ay wala ng legal na kaugnayan. Tay, talaga bang ibinigay mo lahat sa kanya para ipangalaga? Bakit? Ako ang tunay mong anak. Anak, ginagamit mo ba yan para mag-alaga sa akin o para kunin ang pera ko? Alam kong mali ako. Pero wala kang ibibigay na pagkakataon sa akin. Peke lahat to. Hindi ako naniniwala sa'yo. Kumalma ka. Huwag akong pigilan. Si Chen Xiaonuan nag-iimpluwensya. Siya ang nagpapirma sa matatanda. Sabi mo hindi na raw sila makapagdesisyon, pero mas malinaw pa sila kaysa sayo. Hindi ka naaawa sa kanila. Naawa ka sa pera na hindi mo nakuha. Huwag kang magpanggap na mabait. Tama, ako ang harapin. Wag, asawa ko yan. Chen Jigang, dalhin mo ang misis mo pauwi. Kian, tama na. Tumahimik ka. Ipinagkatiwala ng tatay mo ang 30 milyon sa iba. At ako pa ang sinasabihan mong tumigil. Kami ang unang nanakit sa kanila. Kasi wala kang kwenta. Hindi ka marunong magpasaya sa mga magulang. Ganito na ang nangyari. Dahil may paborito ang tatay mo. Liu Qian ngayon. Sa tingin mo ba ako ang may paborito? Hindi ba? Si Jigang at si Xiaoli ang inyong tunay na mga anak. Pero ibinigay ninyo ang pera sa isang ampon. Ano pa ito kung hindi pagpapaborito? Ang pinakapasasalamatan ko sa buhay ay noong inampon ko si Xiaonuan. Ngayon ko lang nalaman, hindi lahat ng ampon ay walang malasakit. May mga tunay na anak na nagiging walang utang na loob. Tatay, kasalanan ko. Totoong nagkamali ako. Anong mali? Yung pera. Para sa'yo talaga yon. Hindi sukatan ng pagmamahal ang pera. Ang konsensya ang tunay na sukatan. Jigang, pinapadaan mo kami sa side door. Pinahiya mo ang nanay mo.
Hindi mo pinahiram kahit 2,000. Pinayagan mo si Liu Qian manira ng pangalan, nasaktan mo si Xiao Nuan, at sinira mo ang huling pag-asa ng nanay mo. Malinaw na ang katotohanan. Liu Qian, Chen Jigang, Chen Xiaoli. Una, hindi ninyo ginampanan ang responsibilidad sa magulang. At sumunod, nagkalat kayo ng kasinungalingan tungkol sa paninira online at pananakit ng reputasyon. Pinapayuhan ang mga partido na ipaglaban ang karapatan ayon sa batas. Hindi nakabase sa dugo ang pagmamahal ng pamilya at hindi rin ito pinatutunayan ng pera. Ang tunay na nagpapanatili ng pagmamahal ay ang pag-abot ng kamay sa oras ng kagipitan, ay pagtatanggol sa oras ng paghihirap at ang konsensya sa puso. Ang programa ngayong araw ay pansamantalang nagtatapos dito. Si Chen Jigang ay sumali sa programa dahil sa problema sa pamilya. Hindi dapat mangyalam ang kumpanya, pero nabanggit sa programa na gusto mong mag-imbita at manlibre para ma-promote. May nagsumbong na. Wang Zong, pwede akong magpaliwanag. Hindi na kailangan. Meron ba o wala? Susuriin namin ayon sa proseso. Pero habang nasa investigasyon, masuspende ka muna. What be God last F? Suspension. Bukod dito, dahil sa masamang epekto na dulot mo kamakailan sa lipunan, nagpasya ang kumpanya na wakasan ang kontrata. Ang proseso ay tatapusin ngayon. Wang Zong, bigyan niyo pa ako ng isang pagkakataon. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Ang pagkakataon ay hindi ibinibigay ng iba sa iyo. Ikaw mismo ang tumatanggi ng paulit-ulit. Anong ginagawa mo? Uuwi ako sa nanay ko. Qianqian, pansamantala lang akong nahihirapan. Huwag kang umalis ngayon. Pansamantala lang? Wala kang trabaho, walang ipon. Ngayon, pinag-uusapan ka na ng lahat online. Gusto mo pa bang samahan kita sa hirap? Ikaw ang nag-post ng video online. Ikaw rin ang pumilit sa akin na pumunta sa show. Ngayon, may problema na. Iiwan mo na lang akong mag-isa. Pinilit kita, Chen Jigang. Magsabi ka ng may konsensya. Noong dumating ang mga magulang mo para mangutang, sino ang nagpatahak sa kanila sa service elevator? Sino ang nagpalayas sa kanila? Ikaw ang may gawa ng lahat ng yan. Ano bang pinilit ko sa'yo? Kung hindi ka lang mahina ang loob, hindi mo man lang naprotektahan ang pera ng mga magulang mo. Kailangan ko bang makialam? Mga magulang ko yan. Hindi sila ATM. Para kanino ka nag-aarting mabuting anak? Bakit ngayon ka lang? Ipapagawa ko ang divorce papers. Pag-uusapan natin ang hatian ng bahay mamaya. Ihiwalayan mo ako. Ang pagpapakasal sa iyo ay ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. GNG, Liu Qian. Natanggap namin ang reklamo ni GNG, Chen Xiaonuan, tungkol sa cyber libel mangyaring makipagtulungan sa investigasyon. Anong paninirang puri? Hindi ko alam. Ang mga kaugnay na live video ay nasa amin na. Kung ito ay labag sa batas, kailangan pang imbestigahan. Makipagtulungan po. Alam ng buong syudad na para sa pera, hindi mo nakilala ang sarili mong magulang. Bumagsak na ang negosyo ng tindahan. Hindi na namin kayang tiisin ang kahihiyan. Mula ngayon, bawal ka na sa tindahan. Ikaw na ang bahala sa lahat ng gawaing bahay. Ilang pinggan lang, nagrereklamo ka na? Ma, wala akong reklamo. Gagawin ko na, Hayes. Noong nasa bahay pa ako, hindi man lang ako sinabihan ng masakit ng mga magulang ko. Ngayon, dahil lang sa pera. Tinalikuran ko ang konsensya ko at sinaktan ang 2 taong tunay na nagmamahal sa akin. Chen Jigang, di ka ba kumain? 2 sako ng semento? Inabot ka ng kalahating oras dyan. Pag hindi mo kaya, umalis ka na. Maraming naghihintay na magtrabaho para kumita ng pera. Akala mo ba, ang pera sa construction galing lang sa hangin? Pasensya na po, boss. Nadulas ako. Sige, kukunin ko na po. Huwag niyo po akong paalisin. May bahay at kotse pa akong binabayaran. Ang lambot ng balat mo. Hindi ka pa ba nagtrabaho ng ganito? Bawat piso dito sa construction? Galing lahat yan sa pawis at dugo. Bilisan mo, iunti-unti mo yan. Pumunta ka sa accounting para sa sahod ng kalahating buwan.
Pinaghirapan ng pawis at dugo. Dati, para ako makapag-aral sa kolehiyo, si tatay. Sa ganitong init at alikabok, nagbubuhat siya ng malaking sako para sa iba. 10 beses, 100 beses pa ang hirap niya kaysa sa akin. Paano ko naman noon siya hinamak dahil sa putik? Paano ko, para sa pagmamataas na walang kwenta, siya pinalayas, wala akong kwenta? Tay, nanay, alam kong mali ako. Ito ang hirap na nararapat sa akin. Sisikapin kong mabuti, ang utang na loob ko sa inyo, babayaran ko, bawat piso't sentimo. Lily, narinig ko sa mga kalaro ko sa sugal. Ang mga magulang mo sa probinsya, binigyan ng pera yung ampon na babae, bumili ng malaking tindahan sa sentro ng lungsod. Hay, talagang hindi pa nakakita ng mundo. Wala ka ring kwenta. Hindi mo man lang maingatan ang pera ng tunay mong magulang. Sa halip, isang inampon ang nakinabang. Kayong pamilyang Chen na ito. Sira-sira ang ulo ninyo. Ma, kahit paano nyo ako utusan o pagalitan tiniis ko na. Pero wag nyo namang insultuhin ang mga magulang ko. Sila ang pinakamabuting tao sa mundo. Pasaway ka na. Nakatira ka sa amin at magsasagot ka pa? Mali ba ang sinabi ko? Wala kang kwenta. Kung may gana ka, umalis ka rito at huwag mo akong istorbohin. Umuwi ka na sa inyo. Sige, aalis na ako. Ang pamilya nyo, bukod sa may pera wala naman kayong pakialam sa iba. Kahit probinsyano ang mga magulang ko, ginawa nila ang lahat para mapag-aral ako sa syudad. Ako ang nagpabulag sa pera. Para sa pagmumukha na ito na pinapahalagahan mo, nasaktan ko ang puso ng taong pinakamamahal sa akin. Xiaonuan, Zhou Cheng, pumasok kayo. Tingnan ninyo ito. Tatay, binili niyo po ang tindahang ito gamit ang perang iyon? Ito po ang pera para sa pagtanda niyo ni Mama. Sa titulo ng tindahang ito, bakit nakasulat ang pangalan namin? Hindi namin ito pwedeng tanggapin. Boba yung maliit na karinderya dati. Noong taglamig, butas-butas ang dingding. Ang hirap nyo, puyat at gising ng maaga. Ngayong may malaking tindahan na kayo, pwede na kayong magbukas ng disenteng restaurant. Hindi na kayo magtitiis sa hangin at araw. Oo nga. Xiao Nuan, ito ang tinatawag na, ang mabuti ay ginagantihan. Pinoprotektahan mo kami na parang tunay mong magulang. Siyempre, ibibigay namin sa inyo ang pinakamahusay. Ang aming pagtanda ay ipinagkakatiwala namin sa inyo dito sa masayang malaking restaurant. Tay, Nay, wag po kayong mag-alala. Hanggat may mainit na pagkain kami ni Xiaonuan, hindi namin kayo hahayaang makaranas ng kahit kaunting hirap. Kayo dati ay laging nagsisiksikan sa maliit na restaurant na iyon. Malaki na ang anak. Kailangan ninyo ng sarili ninyong bahay. Kunin ninyo ang bahay na ito. Tatay, nanay, hindi ko po ito matatanggap. Kunin mo. Gusto pa naming manirahan kasama si An-An. Sige po. Huwag po kayong mag-alala. Aalagaan po namin kayo. Umuulan sa labas. Kuya, huwag kang tumayo sa ulan. Pumasok ka na, maghugas ka ng kamay. Ngayon kasi ay Mid-Autumn Festival. Dagdag na lang ng 1 kubyertos para sa reunion dinner. Wag na po. Puro putik po ako. Madudumihan ko po ang bagong tindahan ninyo. Kakakuha ko lang po ng sahod sa construction. Dumaan lang po ako para makita kayo at sina nanay at tatay. Bobo mong anak, anong kalokohan yan? Ang lamig na. Kahit madumi ka, anak pa rin kita. Kahit bago ang tindahan, atin pa rin ito. Dali, pumasok ka at magpainit. Hindi ka na nakikinig sa nanay mo? Hindi ba? Ma. Nahihiya po akong makita kayo. Nay, tay, nagkamali po ako. Sa mga nakaraang araw, naging alila po ako sa bahay ng asawa ko. Nakita ko ang maraming masasamang tingin. Saka ko lang naramdaman. Noong kayo ay naglakad sa lamig at ulan, noong pinuntahan ninyo ako, kung gaano kalamig ang puso ninyo. Tatay, nanay, alam ko na mali ako.
Hindi ko hinihiling na bigyan ninyo ako ng pera. Hiling ko lang sa inyo patawarin ninyo ako, itong anak na Suwail. Ngayon, sa construction site ako nagtatrabaho para magbayad ng utang. Kahit mahirap pero sa gabi, payapa ang loob ko pag natutulog. Kung alam ko lang bakit pa ako nag-umpisa. Tandaan ninyo, kayong dalawa. Sa buhay, ang pera, nawala, pwedeng kitain ulit. Kung mawala ang konsensya, hindi na ito makukuha muli. Ngayon, kaya ninyong magbayad ng sala gamit ang sarili ninyong lakas. Ibig sabihin, may pagkatao pa kayo. Tatay, naalala naming. Hindi na kami magiging Suwail. Tama na, malakas ang ulan sa labas. Mabuting bata ang umamin ng pagkakamali at magbago. Basta't maging tapat kayo sa inyong pamumuhay. Huwag na nating balikan ang nakaraan. Xiao Nuan, kumuha ka ng 2 mangkok at kutsara. Tayong mag-anak, ngayon sa bagong tindahan na ito, ay kakain ng masarap na hapunan para sa mid-autumn. Sa buhay, sino ang totoo, sino ang huwad, sa oras ng kagipitan, makikita ninyo. Basta't ang pamilya ay nagkakaisa ang puso. Kahit malamig na taglamig, may darating na mainit na araw.